Hello guys, for today's video, sasagutin natin yung katanungang paano magdala ng aso o pusa sa to-go travel. Ano ang mga requirements nila? At ano yung mga tips? Diba? So, ang unahin po muna natin ay ang mga requirements ng to-go travel sa ating mga pet. Kasi actually talaga sa akin at sa mga tulad ko na mga pet lover, talagang hindi natin talagang kayang iiwan na lang basta yung ating mga alaga, 'di ba? Kahit ito man ay may walang breed or matatanda na, 'di ba? Kasi for me, as a pet lover, hindi ko talaga kaya. I have four pets in Cavite, actually. So, talagang pinag-ipunan ko para maiuwi ko sila ng Palawan. So, ito yung mga naging requirements nila. At ito yung mga napagdaanan ko para madala ko yung aking pet. So, una, kailangan may vaccine ang ating mga pet. So, kailangan may vaccination card kasi requirements yun. Ngayon guys, kung magto-travel kayo, dapat ang vaccine natin ay 15 days na. 15 days na. Like, napabaksin mo na yung pet mo and then yung flight mo ay 15 days after nung vaccination. Kasi, hindi po tayo ririlisan ng veterinary certificate, health certificate, kung hindi po siya 15 days. So, ganun, kailangan natin, kung magpapabaksin ka, like 15 days ahead or mga 20 days ang flight mo, ang alis mo, so, magpabaksin ka na. Papabaksin mo na yung mga aso or kaya pusa mo. Then, after nung pabaksin, kailangan mong mag-antay ng 15 days o 14 days, so 15 days, let's say 15 days, para humingi ka ng veterinary certificate. Kasi ito yung sa akin, kailangan ng veterinary health certificate. So, bago po nila tayo bigyan ng health certificate, kailangan po meron tayong updated vaccine record. So, yun po yung kailangan. So, dito sa pabaksin, kung magtatanong sa mga price, like, ang price po ng private, kung sa Manila,